Unang tingin pa lang nito ay mukha nitong mayaman na makita niya ang paradahan ng jeep patungo sa uuwian niya. Ay nagpaalam na siya rito. It's nice meeting you, Jamil. It's nice meeting you too, Wallister. Salamat sa dinner. You're welcome. Bakit parang may lamyos pakinggan ang kanyang pangalan kapag ito ang nagbibigkas? Pakiramdam na tuloy isa siyang prinsesa at ito ang kanyang prinsipe. Nang muling mapadakong kanyang tingin sa gwapong mukha nito, nakaramdam siya ng panghihinayang. Inabot na naman siya ng kapilahan nang mapadako ang kanyang mga mata sa mapulang mga labi nito. Total, ngayon na lang naman kami magtatagpo nito. Might as well have a remembrance from him. Hinawakan niya ito sa magkabilang pisngi. Ginawa rin ito ng halik sa mga labi. Sa init ng mga labi nito, pakiramdam niya nasa alapaap siya. She savored the powerful surge of happiness that their kissing brought. Bumaba na siya sa kotse nito. Kahit nangangalog pa ang kanyang mga tuhod, pinilit niyang tumakbo na mabilis para makasakay ng jeep. Nagpapasalamat siya at umandar na yon eksaktong makasakay siya. Nakita kasi niya si Wallister na bumaba ng kotse at tumabol sa kanya. "Bye, Wallister," she said regretfully. And she could not understand the excruciating sadness that enveloped her heart because of the thought that she might not see him again. "Hi, Jamil?" Nakangiting bati ni Nelson Mark sa kanya. Parang tumigil sa pagtibok ang puso niya. Na makipaghiwalay ito sa kanya, hindi niya inaasahan. Babatiin siya nito na parang walang namagitan sa kanila. "Hi!" Bati rin niya dito. "Saan ka pupunta? Pwede kitang samahan." Umagapay ito sa paglalakad niya. "Diyan lang sa may library." Nagtaka siya sa pagiging kaswal nito. Hindi niya maintindihan ang inaakto nito. "Alam ko malaki ang ginawa kong pagkakamali sa'yo. Sana mapatawad mo ko." Maamong-maamong mukhang sabi nito. Sinamahan siya nito hanggang sa library. Sinadyang magtagal sa paghiram ng libro, pero matyaga lang itong naghintay sa kanya. Niyaya siya nito sa kantin. Pinaunlakan naman niya ito. Kahit na nagpapakita siya ng kapormalan, ramdam niya na may nais ipahiwatig ito. Nais kaya nitong makipagbalikan sa kanya. "Ano bang kailangan mo sa akin, kanina ka pa bumubuntot?" Tanong niya rito nung ilapag na nito sa mesa ang tray ng pagkain. "I'm sorry for what I did to you. Gusto ko sana ituloy natin ang relasyon natin." Pakiusap nito. Nabalitaan niya mula sa isang kilala ang paghihiwalay nito at ng nobya nitong si Tanya, ang babaeng ipinalit nito sa kanya. Ani mo maamong tupay ito ng mga sandaling iyon. Aminado siya may damdamin pa rin siya rito. Pero kailangan na muna niyang magpakipot. Isang linggong bumuntot-buntot to sa kanya hanggang makipagbalikan na nga siya rito. Naramdaman ni Jamil ang pag-akbay ni Nelson Mark sa kanya. Nasa loob sila ng mga sandaling iyon. Sa sinehan, hanggang kabigin na lang siya nito palapit sa katawan nito. Ang sunod niyang namalayan ay ang paghalik nito sa kanya. Dati pag hinahalikan siya nito, pakiramdam niya nasa langit na siya. Ngunit ngayon may sumasalit na isang pangitain sa kanyang isipan habang bihag nito ang kanyang mga labi. Isang dako na halik na siyang bumabagabag sa kanya. That feat of the moment kiss was much more extravagant than the kiss Nelson Mark gave her. Parang nawalan ng karismang halik nito. For her it paled in comparison to the kiss that she stole from a stranger named Wallister. "Why?" he said in a sneering tone when she pushed him away. "Umuwi na tayo. Baka nahanap na ako ng nanay ko." Halatang inis pa rin to habang palabas sila ng sinihan. Shit siya! Napakabalasubas niya. Magsama sila ng Tanya na yon. Galit na sigaw ni Jamil. Nasa loob sila ng CR. Sama sina Berna at Virgil. Mabuti na lang at walang ibang estudyante na naroon, kaya walang nakakita ng pagwawala niya. Ginawa lamang siyang pampalipas oras ni Nelson Mark habang nasa malayo si Tanya. Nagkabalikan pala ang mga ito. Ang kinasasama ng loob niya ay ang muling pagpapakatanga niya rito. Bakit nga ba hindi siya nadala? At muli na naman siyang nagpatangay sa matatamis na mga pananalita nito. "Ikaw naman kasi, ang kulit at ang tigas ng ulo mo." Sermon ni Berma sa kanya. "Ayaw mo makinig sa amin, tapos ngayon iiyak-iyak ka dyan?" Parinisi ni Virgily. "Nagmamalasakit lang kami sa'yo pero ayaw mo makinig sa amin? Sinabihan ka na namin para sa ikabubuti mo." Si Virgily ang nagsabi sa kanya na nagkabalikan na nga sina Nelson Mark at Tanya, ngunit di pa rin siya pinaniwalaan ng mga ito. Hanggang sa makita mismo ng kanyang mga mata ang katotohanan na sinabi nito sa kanya. Shit!
Ang tanga-tanga ko talaga. Hinagpis pa rin niya. Alam mo, Jem, hindi ka naman katapusan ng mundo. Marami pa namang lalaki dito sa campus na mas gwapo pa sa Nelson Mark na yun, no? Hinagod-hagod ni Burma ang kanyang likod upang kalmahin siya. Oo nga, kaya wag mo na siyang pag-aksihan pa ng mga luha mo. Segunda pa ni Virgily. Nagaya na ang mga ito na umuwi. Ngulit sinabi niyang mauna pa ang mga ito. Nag-atubili pa ang mga ito na iwan siya. Sinabi niya, nais lamang niyang mapag-isa at pag-isipan ng mga bagay-bagay na nangyayari sa kanyang buhay. Tila nauunawaan naman siya ng mga ito. Kaya, inayaan na siya ng mga ito. Naglakad-lakad siya sa kabuuan ng campus hanggang sa dalhin siya ng kanyang mga paa sa lagoon. Memories of her standing on the stage flooded her mind. Dahil sa sakit ng kabiguang muli na naman niyang tinanggap mula kay Nelson Mark, parang di niya nakakayanin pa ang lahat ng to. Sobra na ang pagmamalupit sa kanya ng tadhana. Dali-dali ang ginawa niyang paglakad patungo sa lagoon. Napalingon siya nang marinig ang pagtawag mula sa kanyang likuran. Humahangos ang anino palapit sa kanyang kinaroroonan. Bakit ka pa pignaplano ko tong bagay na to laging may istorbo? Nayayamot na wika niya sa sarili. Binaha na magkahalong hiya at katuwaan ng dibdib niya nang mapagmasdan ang anyo ng taong pumigil sa kanyang tangkang pagkakatali sa lubid ng puno. Si Wallister. Nabalik sa kanyang gurita ang nakaw na halik na kanyang kinuha rito. Di niya inaasahang muling magkukrus sa mga landas nila. Bakit bang hilig-hilig mong manggulat at mang-istorbo sa ibang tao? Para kang kabuti? Bigla-bigla ka nalang susulpot? Asik niya rito. Ikaw naman, ang hilig-hilig mong pagtangka ng buhay ko. Di naman ako magpapakamatay, no? Binitawan agad niya ang hawak na lubid. Bakit nagtatali ka na naman ng lubid dyan sa sanga ng puno? Ano bang pakialam mo? Sikmat niya. Care mo kung gusto ko maglagay ng duyan dito. Humalakhak ito. Maglagay ng duyan? He mocked her with a hint of amusement. Tumigil ka. Naiirita na ako sa'yo. She hissed at him. And why don't you mind your own business? Ang hilig mong mahimasok sa buhay ng ibang tao. Alam mo, di naman sana ako manghihimasok kung tamang gagawin mo. Kaya lang di ako patutulugin ng konsensya ko kapag nalaman kong namatay kang di naman dapat dahil may magagawa akong paraan. Litanya nito. Yeah, right. So you're back to your old noble Samaritan self again? Bakit? Masama bang magmamalasakit para sa ibang tao? Ines na hinablot niya mula sa pagkakatali ang lubid na tinali niya sa sanga ng puno. Pagkasalaksak niyang sinilid sa kanyang bag. Bakit ba kasi palaging may panira sa kanyang panahon ng pag-emote at palagi rin ang lalaking tong lumilitaw tuwing binabalak niya iyon? Girl, tumabi ka nga dyan. Tinabig niya ito. Bumaba siya ng stage. Kung bakit ba kasi nagkita na naman tayo? Mahinang sabi niya. Bakit naman kaya tayo pinagtagpo ulit ng tadhana dahil sa isang unfinished business sa pagitan nating dalawa? Alam niya ang nais ipahiwatig nito, ngunit di na lamang niya yun pinansin. Nagmarcha na siya palayo sa lugar na yon. Isipin mo mabuti kung saan mo maaaring naiwan ang wallet mo. Alalahanin mo yung mga lugar na pinuntahan mo. Ani Virgily. Di ko nga maalala. Nanlalambot na wika ni Jamil. Naroon sa wallet niya ang baon niya sa loob ng linggong iyon. Di naman niya ganong inaalala yung pera niya, kundi yung school ID at library card niya. Marami siyang project at exam ng linggong iyon at kailangan niyang manghiram ng libro sa library. Nabubugnot na siya dahil sa problemang kinakaharap niya. It would take her 3 days to get a temporary ID at magagal siya sa oras kapag nagkataon. Bakit bang malas-malas niya? Hey Jamil! Kagad siyang lumingon at nakita niya si Wallister papalapit sa kanya. May kailangan ka ba sa akin? Nakahalukip-kip na wika niya. Ako? Walang kailangan sa'yo. Pero ikaw, may kailangan ka sa akin. Makahulugang wika nito. Pwede bang linawin mo yung sinasabi mo? Wala akong balak na makipaglaro sa guessing game sa'yo. Lalo pa nga't problemado ako ngayon. Oo nga eh. Sobrang problemado. Kaya nagpapakamatay ka. Seryoso, ngunit may amusement na sa amin ito. You are just wasting my time. Goodbye. Tinalikuran niya ito. I have your wallet. Marahas na napalingon siya rito. Ulitin mo nga ang sinabi mo? I said I have your wallet. Napulot ko kagabi nang malaglag mo to dahil sa pagmamadali mo. Mukhang di naman ang isang to ang may taglay ng jinx after all. Nasolve na rin sa wakas ang kanyang problema.
Nasaan na yung wallet ko? Pwede ba ibalik mo na sa akin ngayon din? May pagka-demanding na sabi niya habang nakalahad ang kanyang palad. Hindi ko dala ngayon eh. Pinaglalaroan lata siya ng kumag na to eh. Pero kung sasama ka sa akin mamaya sa bahay namin, ibabalik ko sa iyo yun. Bakit naman ako sasama sa bahay ninyo? Malay ko ba kung nagsasabi ka ng totoo? Mamaya niyan may masama ka palang balak sa akin. Natawa lamang ito. Kung ayaw mo makuha ang wallet mo, it's fine with me. Bahala ka sa buhay mo. Ako na nga to nagmamalasakit. Pinag-iisipan mo pa ako na masama? Ikaw din. Exam week pa naman ngayon at alam ko, kailangan mo yung ID at library card mo. Nagkibit balikat ito. She knew she had no other choice but to go with this irritating yet adorable man. Wallister's car ought to be a relaxing and comfortable vehicle, but how come? She felt so giddous and edgy and uncomfortable. Marahil dahil sa isipang sila lang dalawa ang sakay noon. Nagpaalam siya ritong bubuksan niyang car stereo para naman may mapagbalingan siya ng kanyang atensyon. Mahinang sinasabay niyang R&B song na tumutugtog doon. Namangha siya na ipasok ni Wallister ang kotse nito sa isang malaking gate. Lalo siyang namangha nang tumambad sa paningin niya ang pagkalaki-laking bahay. It was painted in white and was majestically and arrogantly taunting to look at. Nakatayo ang bahay na iyon sa napakalawak na solar na halos 3 bloke yatang inookupa na subdivision na iyon. Pagbaling niya rito, hindi na isang guardian angel ang tingin niya, kundi isang Prince Charming na. Tama lang siguro na tawagin si Wallister na isang Prince Charming dahil nakatira ito sa isang malapalasyong mansyon. Pinagbukas siya nito ng pinto. Manghang-mangha siya sa kabuuan ng mansyon ng mga ito. Welcome to my humble abode. Anito at saka siya giniyahan, papasok sa loob ng kabahayan. Nagbibiro ba to? There was nothing humble in the entire house. Everything spoke of power and class. Mula sa mga mamahaling muebles, sa mga piling-piling appliances at ang lahat-lahat, nagbabadya ng hindi matatawarang yaman ng pamilya nito. Tinaupo siya nito sa sofa. Pakiramdam niya nasa loob siya ng SM dahil sa centralized aircon sa loob ng bahay nito. Wait here, kukunin ko lang sa kwarto kong wallet mo. Bago umalis to, tinawag nitong isang kawaksi. Inutusan na kumuha ng merienda. Ilang saglit lang kinakain niya ng cake na inihanda ng maid. Naisip niya ang sarap sigurong tumira sa ganun kalaking bahay. Makalipas ang ilang minuto, bumalik na si Wallister. Iniabot nito sa kanyang wallet niya bago ito naupo sa kanyang tabi at uminom ng juice. Salamat. You're welcome. Nakangiting wika nito. Sumasal na naman ang tibok ng kanyang puso. Sige, uuwi na ako. Salamat na lang sa pagbalik mo sa akin ng wallet ko at sa merienda na rin. Aniya saka siya tumayo. Jamil, wait! Maagap na nahawakan ito ang kanyang braso. Parang napaso siya kaya't napahakbang siya palayo dito. Rush hour na ngayon. Maiipit ka lang sa traffic. Kung hindi mo mamasamain, nayayain kitang mag-dinner dito kasi wala akong makakasalo mamaya. Wala kasi yung parents ko eh. Wag na wag tong magbibiro at talagang susunggaban niyang pagkakataon. Di niya palalagpasin ang pagkakataong mananatili pa ng ilang oras sa bahay nito. Sige na, pumayag ka na. He charmingly persuaded her. Promise, mamaya, ihahatid kita sa inyo. Di na siya makatanggi. Sa inaalok nito kaya't sinunggaban niya ng oportunidad. Niyaya siya nito sa home theater sa loob ng bahay ng mga ito habang iniintay nilang maluto ang hapunan. Ilang sandali ang lumipas, tinawag na sila ng kabaksi dahil nakanda na raw ang hapunan. May fiesta ba? Tanong niya kay Wallister nang dumunog sila sa dining table. Marami kasing nakahandang putahe sa ibabaw ng mesa, samantalang mukhang silang dalawa lang naman ang kakain. Natawa na lang ito sa kanya. Walang fiesta, espesyal na bisita meron. Nakangiting tugon ito. Pakiramdam niya tumaba ng husto ang kanyang puso. Feeling tunay na VIP tuloy siya habang magana siyang kumakain ng hapunan. Pagkatapos maghapunan nagkape sila sa may lanay. Ilang sandali pang lumipas nagpaalam siya rito uuwi na siya. Dahil baka nag-aalala na ang kanyang ina. Nag-alok itong ihahatid siya, ngunit kaya ng una, sasakayin lang siya nagpahatid. Natapos ang nagdaang semester, di na muling nagtagpo ang mga landas sina Jamil at Wallister. Sa sobrang kaabalahan ni Jamil, wala siyang oras para humanap ng pagkakataon para magkita muli sila. Mas gwapo pa ito ngayon kaysa huling nakita niya ito. Di niya pinagsasawa ang tingnan ito kahit kailan. Aminin man niya o hindi, ganoon na lang ang tuwa niya na makita niya muli ito.
May kasama itong lalaki. Tol, kilala mo tong babaeng tigre na to? Anang lalaki na pinagtaasan siya ng boses. Oo, binalingan ulit siya na masungit na lalaking kaibigan yata nito. Pasalamat ka, kilala ka nitong Brad ko. Kung di, lagot ka na sana sa akin. Siguro sa buko kay pinaglihin ng nanay mo. Napakatigas ng ulo mo eh. Pwede ba? Umalis ka sa harapan ko, iniistorbo mo, pati ako nakapila rito eh. Taboy niya rito. Nag-a-assist siya sa enrollment ng mga sandaling iyon. Nagpupumilit kasi ito na ilipat ang isang subject nito sa oras na gusto nito. Samantalang wala ng slot. Abat, Darwinson, tama na yan. Awat pa rin ni Wallister dito. Nilabas ito ang silid sa kaibigan nito. Napabuntong hininga siya. Nagpatuloy pa rin siya sa ginagawa niya. Ilang oras pang lumipas at dumating na nga ang kapalitan niya. Paglabas niya ng silid, nagtuloy naman siya sa library. Di mo dapat inaasan ng ganon si Darwinson. Masama pa namang magalit yun. Napaigtad siya sa pagsulpot ni Wallister sa kung saan. Pakialam mo. Tsaka hindi naman ako natakot sa kanya, no? Pagbuhulin ko pa kayo nun eh. Mayabang pang sabi niya. Ganon, there was amusement in his voice. Umalis ito. Nang muli itong bumalik kasama nito ang tatlo pang mga kaibigan nito. May binulong to kay Darwinson habang itinuturo siya nito. Nakita niya ang galit na rumihistro sa mukha ng mainitin na ulong kaibigan nito. Kinabahan siya dahil mukhang bad trip nga naman ang mayabang na si Darwinson. Nandito lang pala siya. Parang papatay na ng tao ang anyo ni Darwinson. Ang walang hiyang Wallister, ipapahamak pa ata ako eh. Andyan lang naman talaga yan eh, ani Wallister. Iniintay niya na kumprontahin siya ni Darwinson, ngulit lumapit to sa estante ng mga libro. May kinuha itong libro doon, saka ito pumunta sa counter. Akala ko ba hindi ka natatakot kay Darwinson? Diba pagbubuhulin mo pa nga kami? Bakit namumutla ka na kanina nang lumapit siya rito? Malapad ang pagkakangisi nito. Halatang inaasar siya nito dahil nagpipigil to ng tawa. Inirapan niya ito at iniwan ito roon. Iho, ano tong sinasabi ng mga katulong na nagdala ka raw ng babae dito? Salubong kay Wallister ng kanyang ina. Baka kung ano nang ginagawa mo rito habang wala kami, ha? She gave him a suspicious and inquisitive look straight in his eyes. Ma, we didn't do anything. Wala ba kayong tiwala sa akin? Nobya mo ba ang babaeng yon? Bakit di mo siya dalhin dito at ipakilala mo sa amin ng maayos? Anang kanyang ama. He knew they were only fishing for information. Ang tinutukoy ng mga ito si Jamil. I want to meet the girl who captivated your heart, iho. Gusto kong makilala ang mamanugangan ko balang araw. He just rolled his eyes. Kung ano-ano na kaagad ang naiisip nito. Ano ba kasing pumasok sa utak niya at tinala pa niya sa Jamil sa bahay nila? Bakit kasi hindi na lang niya binigay dito ang wallet at sinabi pa niya na naiwan na yun sa bahay? Siyempre, sasama to sa kanya dahil nga alam niyang kailangan nito ang ID nito. Kung ano-ano tuloy pinagsasabi ng kanyang ina. She must be someone special. Akala nga namin ng papa mo, tatahi-tahimik ka lang, pero meron ka na palang nobya? Bakit naman pinapunta mo siya rito nang wala kami? May girlfriend ka na pala, bakit di mo man lang sinabi sa amin ng mama mo? Kasi po, mahiyain siya. Ewan ko anong pumasok sa kanyang kokote para sakyan ang maling akala ng kanyang mga magulang. He secretly wins on the ridiculous charade with his parents, which he had just started. Ano ang pangalan niya, iho? Tanong ng kanyang ina. Her name is Jamil. So kailan mo naman papakilala sa amin si Jamil? Anang kanyang ina. Soon, mama. Non-committal na sagot niya. Sa ginawa niyang pag-amin na may nobe na siya, nagsinungaling na siya sa mga ito. Ngunit mas mabuti na siguro iyon kaysa palagi na lang siyang kukulitin ng kanyang ina sa kung sino-sinong babaeng anak ng mga amiga nito. Na palagi na lamang niyan tinatanggihan. Pero magkagayon man hindi ito napapagod sa pagrereto sa kanya. He needed to do that to beat himself time. Para hindi siya maipit sa pangulit ng kanyang ina. Sabik na raw itong magkaapo. Palibasa nag-iisa siyang anak. Sinabi naman niya rito na sa pag-aaral na muna niya ibubuhos ang kanyang atensyon. Sumimangot na lamang ito. At least he would have time finding his Miss Right. Pero sa ngayon, kailangan mo niya ipakilala ng parandalian si Jamil sa mga ito. Ang problema nga lang niya, kung paano niya mapapapayag ang dalaga na magpanggap bilang nobe niya. Natitiyak niya nang mariin ang pagtutol nito sa nais niyang mangyari. Maybe he could use some of his hidden charms to make her give in to what he wanted. Sa kanyang naisip, parang gusto na rin niyang sabihin na magpapaamo siya ng babaeng tigre
Ayon nga kay Darwinson, parang napaka-imposible ng kanyang naiisip na gawin. Natitiyak na mahihirapan siyang mapapayag ito. Napangiti na lang siya sa naisip niyang paraan para mapaamo at mapapayag si Jamil.